tanong ko lamang po, hindi ba pwede natin malaman mula doon sa mga dating kasamahan na nagtugtog kay Sergeant Gutesa kung sino ang kumuha sa kanya at kung nasaan siya? Kasi sa aking pananaw, no, opinion, napaka-importante po ng pagkatao nitong si Sergeant Gutesa. At baka meron din pong posibilidad sa aking pananaw na baka naman meron ng hindi magandang nangyayari kaya biglang lumabas yung kay Remulla na yan para i-cover up ang pangyayari kung ano talaga ang tunay na sitwasyon na yun ni Sergeant Gutesa na nasa kanya po talaga ang tunay na alas. Ako din, gusto ko rin malaman yung katotohanan ng pagkawala ni Sergeant Gutesa. Kasi ang hirap naman, no, itong taong to, walang politika, walang kinalaman, nagsalita. Ang kwento kasi ng Wilson, si Sergeant Gutesa, Yes. very close sa isang kasamahan ko sa UP. So lumapit Sergeant Gutesa, sabi niya, at that time, chairman si Marcoleta. Sabi niya, sir, ito yung nangyayari dyan. Nagulat ako eh. Nagulat ako kasi nga, 46 maleta at 50 million, that's about 2.3 billion, isang delivery. Wow. So nung kikwentuhan kami, dinala ko siya a week after ata or a week and a half kay Senator Marcoleta. Sabi ko, kayo na mag-usap. So sila nag-usap. Ang usapan pa namin ni Sergeant Gutesa, sinabi ko kay Senator Marcoleta, yung grupo niya, ibubuo niya para makapagsalita sila. Magbigay sila ng calling na nalaman nila. Kasi sabi nga nila, kasi nagulat kami, ito pala mga perang to, ay galing dyan sa flood control. Yung isang sundalo sabi niya na nabaha yung pamilya, so may mga ganun pong sentimiento. So, nung nawala siya, ano sa akin yun, mabigat sa akin yun. Kasi parang, sabi niya pala, sorry, ito yung kwentuhan namin, umalis na si Sir Marcoleta, nagko-coffee kami. Sabi niya, sir, anong tingin mo mangyayari sa akin? Sabi ko, well, titirahin ka, gigibahin ka. Sabi niya, sir, hindi naman wala naman sila magigiba sa akin. Sabi ko, may pamilya ka pa sa labas. Sabi niya, wala sir. Sabi niya, mga anak mo, sir, malalaki na naman, pero hindi pa tapos. Pero ano na, parang magtatapos na ata yung dalawa. Tapos sabi niya, ano ba sir, ang tingin mo? Sabi ko, sisikat ka. Kaya katulad ka kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Tapos tumawa siya. Sabi niya, ayoko naman ng ganyan sir. Basta yung sa bayan lang. So alam mo, iniisip ko yun, all of a sudden, parang bang pinapaligiran yung pamilya niya, pinapaligiran. Kahit lalabas later on yun eh, kasi yung reports niya, dumarating sa akin. At kung may labas yung pamilya at yung asawa magsasalita ng tungkol dyan. Kaya yung 18 Marines, nung bago lumabas, hindi ako involved again sa affidavit na ginawa lang, pero bago lumabas, kahit papano, inayos namin. Inasikaso namin. Alam nyo, ito Wilson ha, sabi ng 18 Marines, pinupuntahan sila sa bahay. Anong edit? Hindi, hindi miss kasi ang ginawa nila, magagaling na yung, dahil sa nangyari, nakatago na, pero let's say, pupuntahan yung bahay ng tatay. Pupuntahan yung bahay ng, may mga ganyan, and the 18 Marines, pag tinanungin nyo, magsasalita, at malalaman ninyo kung sino ang kinakasangkapan, kung anong armadong serbisyo ang ginagamit para sa pananakot. Huwag na magaling sa akin, sa kanila na magaling. Thank you. Sir, excuse me. Yes. Sir, excuse me. Moving past Gutesa and 18 Marines, Malacanang has confirmed that fugitive ex-Congressman Saldico is currently seeking asylum in France. What is your advice to Mr. Ko? Will you advise to let him stay there for the meantime, or will you advise him to come home and, in a way, help form the charges that could implicate those who are masterminds on the flood control scandal? Nag-usap kami ni Saldico month and a half ago. Kaya may impeachment nung nag-file kami. Noong mga panahon na yun, bago mag-file, nag-usap kami ni Saldico. And to be honest, takot siya. Sabi niya, Idol, pasensya ka na. Takot ako para sa aking pamilya.
para sa aking buhay. Sa statement, Saldi ko. At a proper time, no, this will all come out kung ano po mga sinasabi niya. Ang akin lang, kung ano man ang desisyon ni Saldi ko, kung magkakaroon siya ng asylum sa Spain, kung mag-asylum siya sa France, kung ano man o Portugal, kung ano man ang desisyon niya, nasa sa kanya yon. Importante, siyempre, at hindi ko naman mapapanghimasukan yung desisyon niya para sa kanyang pamilya. Pero ang hiling ko naman kay Saldi ko, kahit papano, gumawa na ng mga opisyal apostille affidavit. Kasi alam niyo ho, noong nag-file ng certiorari sa Supreme Court, nag-file si Saldi ko ng isang document sa Supreme Court ng certiorari na nakuha niya at nag-vote siya sa Supreme Court ng Sweden. So he did that and officially filed in the Supreme Court of the Republic of the Philippines. So meaning to say, Saldi ko can very well submit an official document Kahit nawala siya. kahit nawala siya. Magtakot siya para sa kanyang pamilya. Yes, he can submit because he already did that. Nasa Supreme Court yan, may precedence na rin yan. Na meron naman talagang agreements tayo, convention on that, na pwede kang gumawa ng opisyal na dokumento, affidavit, na hindi mo kailangan umuwi dito sa Pilipinas. Tsaka meron ng Zoom. Meron ng Zoom. Kung ang Zoom kasi, kung papayagan siya, although dito, as part of evidence, digital pa rin to, Zoom kung ginamit niya from digital media from his Facebook account. Amazing. May tanong Yes, may tanong. Sir, may timeline na po ba tayo kung kailan ipa-file yung case sa Sandigan Bayan? Kailan The Office of daw, the Ombudsman. Kung may aware lang kayo, sir. aware ba kayo ng timeline? Kasi nang last time po kasi na nagpa-press con po si Ombudsman Remulla, sabi niya, May daw. So possible baka mas mapaaga pa. So may idea po ba kayo? Yes, narinig ko yung press ko niya na May. And ako naman, nakamonitor lang. I do not want to, up to the ombudsman kung anong gagawin nila, no? Kung papalakasin pa nila to, kung paano yung mga ito pang kaso. Pero yeah, May din. And then of course, on May 4, opening na ng Congress and May 4, Senate. yes. Diba? So, Wilson, hinintay din natin Yes. yung Blue Ribbon Committee. Yes. Diba? If the Blue Ribbon Committee will accept the 18 Marines and will accept the Zoom testimony of Saldico, and if the Blue Ribbon Committee will also call on the different units of the government, the armed services, to make sure that Gutesa will be brought, hindi ba safe eh? Kasi kailangan muna natin siyang ma-locate and to provide him protection. At kung sakali man, pati yung 18 Marines, diba hindi na namin kailangan magtago-tago. Bigyan ng proteksyon ng gobyerno, alalayan ng gobyerno, para naman makatulong palalo dito sa kaso ng ombudsman na nais nilang i-file kay Speaker Martin and kay Saldico. Hindi kaya yung sa aking opinion, yung nangyari na yan na biglang lakas ng loob ni Remulla na gumawa ng mismo na siya mismo ang reklamo ngayon gamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Hindi kaya ito isang manipulado ng sacrificial lamb na hanggang kay speaker lang ang investigasyon at hindi na talaga lumantad ang tunay na mastermind. Manipulado. Kung na-advance na ito na lang gawin natin, imbestigahan natin yan, sacrificial lang natin yung kamag-anak ko para hanggang dyan lang, huwag na umabot sa pinaka-mastermind na ang gusto ng taong bayan yung talagang mastermind na gumawa ng pangungurakot na nagpahirap sa ating bansa ang nailabas. Sino ba ang tingin mong mastermind? Alam na ng lahat yan kung tutusin alam ng lahat. September 13. September 13. Yun lang. September 13. Password. September Okay. 13. Galing ha? September Person. 13. Dapat ako sana magsasalita ng mastermind. Gusto ko manggaling sa'yo, ginawa mong code eh. Mas magaling ka sa akin. Abusado sila masyado sila. Ano?
Hindi wala silang batas na nire-respeto. Bend the law sila. So kahapon ako ganyan, 2 kaso dumating sa akin. 2 kaso. Oo. Last week, mayroon pa. Yung isang dumating sa akin na summons Wow. is yung kay former Senator Trillanes and then yung kay former Secretary Alco. Wow. Isa pa yan, si Estrella. Baka mamaya, Wilson, madamay itong pag-design po ako ka. Non-partisan. Non-partisan. Nagpartisan na. Always. Oo. Ano to, kasi gusto namin talaga ang katotohanan. Saka people like Secretary Mike Defensor, maganda yung ginagawa niyo, nilalabas yung mga tanong na tinatanong ng buong bayan. O buong bansa, yun ang tinatanong. Kaya hanga din mga tao sa ginagawa ninyo para kayong Blue Ribbon Committee. Para kayong, ay, may tanong. Yes.